Nandun po silang tatlo, mga kapatid. But this question fundamentally, amen, not the question of location, but the question of the position. Bakit? Dahil hindi po si Eva ang unang nilikha ng Diyos. Si Adan ang unang nilikha ng Diyos. At sinasabi natin, mga kapatid, mayroon pong ibig sabihin dyan. Even the Israelites, binigyan nilang kabigatan o may masasabi natin, mga kapatid, na halaga pag ang isang tao o lalaki ipinanganak ay first child, mga kapatid, lalaki. Everybody say praise the Lord. Bakit hinahanap ng Diyos? Dahil Adam abandoned his role. Adam abandoned his calling. Adam abandoned his position. Kaya mga kapatid ko, ang sabi ng Panginoon, where are you, Adam? Kaya sa Ezekiel 22:20 said, I was looking for a man to stand in the gap. So I have not to course the land, but I could find none. There were plenty of males, but he could not find a man. And I said today, amen, salamat sa ating Panginoong Diyos, naririto ang tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki ay hindi iniiwan ng kanyang role, hindi iniiwan ng kanyang calling, hindi iniiwan ng kanyang posisyon. Amen. The Bible said, I can't find a man. Isa lang ay nahanap ng ating Panginoong Diyos. He cannot locate man. Amen. At the time. Bakit iniwan kasi, mga kapatid? Amen. Yadan ang kanyang role. This is the position of priority. Hello? What is your priority in life? Praise God, maaaring hindi ko na lang sabihin siguro, mga kapatid, na may pumunta rito dahil sa klima. May mga pumunta dito, gusto lang makita ng bagyo. May pumunta rito, mga kapatid, gusto mamasyal. Pero God is looking for a person, for a man. Amen, hallelujah. Praise God, na may pure heart. Amen, looking for a man na mayroong tinatawag na calling sa ating Panginoon Diyos. Amen, I will go to Baguio and worship God. I will go to Baguio and magnify the name of the Lord and worship His name. Woo! Amen. Remember in the book of Genesis, amen, the book of Genesis chapter 2, buong chapter 2 po yan, ay ginugol lang yan. Praise God kay Adam. Puro Adam yan before He created Eve. Anong ibig sabihin, pastor? Ang ibig sabihin, mahalaga ang lalaki. Kung basahin natin sa New Testament, noong pinarami ng Panginoong Diyos ang tinapay at isda, hindi binilang ng kababayan. Sorry, may mga babae dito. Lalaki lang ang binilang. Ano ibig sabihin? Mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. You are, amen, so important in the sight of our Lord Jesus Christ. God was spending the whole chapter of Genesis chapter 2 discussing about Adam before Eve was created. Why? Bakit, pastor? Amen. Because it would be the man responsible. Pag pumaksak ang pamilya mo, lalaki ang dahilan. Responsable ang lalaki. Wala kang ipakain sa pamilya, lalaki ang responsable doon. Ngunit sa inisirli, wala kang responsable ang lalaki. Amen. Ang mga lalaki na baptize sa pangalan ng ating Panginoon, puno ng Holy Ghost. Amen. Ang lahat dito, responsable sa harapan ng ating Panginoon. Dahil alam po natin ang ating role sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Amen. And Adam, you are the first created. You are to be God's man. Then you have to accept God's responsibility.
responsibility. And everything behind. Hindi po si Eva binigyan ng tinatawag na responsibility ng ating Panginoong Diyos to name all the creations. Lahat ng mga kahayupan narinig ko kanina. Amen. Praise God. Si Adan ang nagpapangalan doon. Binigyan ng Panginoong Diyos ng responsibilidad si Adan, mga kapatid. Kaya alam ko, walang apostolikong tatay na tamad. Hello? Walang apostolikong tatay na patamad-tamahan. At nandun lang sa likod, mga kapatid, imin nanonood. Amen, ang alam ko sa mga tatay na pinago ng Diyos. Hallelujah! Ay, masipag sa pagpupuri, masipag sa prayer, masipag sa Bible reading, masipag sa evangelism, masipag sa bagay para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay first, you are like a foundation. Wala akong nakitang bahay na inuna, Pastor Alvin, ng atin. Hello? Pag gumawa ka ng bahay, hindi mo muna makikita yung mga bintana. Foundation is the first. At kung matibay ang foundation, amen, kahit wala pa ganong kaitsura yan, amen, mga kapatid, kahit anong bagyo at lindol yan nakatayo. Mabasa natin sa Bible, the house built upon the sun, and the house built upon the rock. This in rain, this in storms, this in water, this in flood. But after, amen, praise God, the storms, only the house upon the rock stand. Kaya mga kapatid ko, kahit man magkakagera-gera sila sa Middle East, kahit man, amen, praise God, magkakagulo-gulo sa mundo, pero ang tunay na tatay, humahawak sa ating Panginoon na may tibay sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Naririnig ba niyo ako sa likod, mga kapatid? Amen! Amen! Yan ang hinahanap ng Diyos ngayon, yung hindi mo umaalog at hindi, mga kapatid, affected sa crisis. Yung mga tatay, kahit, mga kapatid, magmahalang krudo, naririyan sa church. Kahit, mga kapatid, kumulan bumagyo, naririyan sa church. Yun ang anak na hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ang responsible doon. Amen. Kung sa sports, talo ang team, hindi man lang, mga kapatid, nakapagbigay ng tinatawag na dangal, they will not usually fire the players. They will fire the coaches. Amen. Gaya ng modern na nabasa kong kwento, ito ay baseball game. Ang nakarating pitcher lang. Nakarating pitcher lang. Yung first baser, wala. Yung second, third, saka yung fielders, wala. Walang nakarating. At yung lahat na hindi nakarating nagtatanong anong resulta ng game. At nung nalaman nila natalo sila, they decided to fire the pitcher. Ganon minsan ang tao. Naghanap ng masisisi. Di ba may awit yan? Ako ang masisisi ako. Tingnan mo sa Bible. Lumang istorya yan. Nung sinabi ng Panginoon, bakit ikaw, Adam? Si Eva. Ikaw, Eva, yung ahas. Ikaw, ahas, anong dahilan? Trabaho mo. Wala na siya may turo Nagtuturuan. Bakit hindi ka nakarating sa church? Yung asawa ko kasi.
Yung kaninang umawit, homesick talaga, homesick na homesick. Homesick before. After lunch, uwian na. Amen. Gusto na yan. Praise God. Pero magpuri muna tayo sa ating Panginoong Diyos sa oras na ito. God is looking for true Adam. Napakarami ngayon. Mga kapatid, kinukurunahan na ngayon iba. Lalaki. Meron kami doon sa Cebu. Dati, ang kaling 3-pointers. Kaling mag-trip, kaling mag-liap. Sumama lang sa 3 bakla na kapatid. After 1 month, pag umihin, nakaupo na rin. Alam niyo, gusto ng kaaway na sirain ang iyong pagkatao. Pero kailangan natin itayo na tayo ang unang nilikha ng Diyos. Hello? At dahil tayo ang unang nilikha ng Diyos, dapat Pastor Concepcion, tayo ang mas malakas ang palakpak. Tayo ang mas malakas tumalon. Tayo ang malakas magpuri. Dahil yun ang priority. Bakit tayo nilikha? Muna pag tayo ay nandun pa sa sanlibutan, pare, sky is the limit. Anong patalastas ng mundo? Inumin ng tunay na lalaki. Tatay ko, ganun mga kapatid. Nagtataka ako, hindi ko maunawaan. Inumin ng tunay na lalaki. Pero pag umuwi, basa yung pantalon, hindi na alam kung saan uwi. Natulog doon mga kapatid sa kanal. Pero sasabihin ko ang tunay na lalaki. Yung lalaki mga kapatid, i-praise God na alam pakainin ng pamilya. Alam talhin ang mga anak sa Panginoon. Alam kung paano magbuhay. Alam kung ano ang pinupuntahan. At ano ang ginagawa sa buhay. Yun ang tunay na lalaki. Dahil nahanap ng Diyos sa kapanahunan. At sasabihin ko sa inyo, brother and sister, nandito, iba, hindi ka nagkakamali. Nakakilala ka sa ating Panginoon. Maximum impact because of souls. And thank God He saved us. Thank God. Amen. He forgave us. Thank God that He guided us. Amen. Praise God into the truth. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Natakbuhan natin ang katotohanan. Ang sabi nila, pag naglilingkod ka sa Diyos, amen, walang kanalo-talo. Dahil pag binaril ka, hindi puputok yung baril. Pag puputok yung baril, hindi ka natatamaan. Pag natatamaan ka, hindi ka mamatay. Pero pag mamatay ka naman, langit ka rin pupunta. Pero sasabihin ko sa iyo, bring God in your profession. Bring God in your bed. Bring God wherever you go. At hindi ka magsisisi. Dahil may Diyos, amen, praise God, na magbigay na kalakasan pagpapala sa iyo. This is just the first book of the Bible. The 3rd chapter. But God is looking for a man. Amen. And God is looking for someone who responds. I am here, Lord. Sino ba mga kapatid ko ang panatag ang loob, natataas ang kamay at sasabihin, ako ang tunay na alam. Ako ang tunay na maglilingkod sa iyo. Ako ang tunay, Panginoon, at sasagot sa tanong niya.
In Malachi 4, verse 4 to 6, there will be a messenger who restore the father to their children, and their children to the father, so that I will not have to curse the land. Amen. May mga pamilya maaari, lalo na pag late ka na nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, may mga hindi pagkakanawaan sa pamilya. Hello? May mga bagay minsan na kailangan ayusin. Kaya sabi ko nung pandemic, nakakakulit din ako, hindi ako lumalabas. Mas marami yung bubo kaysa sabihin. Parang gusto ko nang, ayaw ko nang mangaral. Amen. Ang sabi nga nila, pag inuubo ka ng COVID, YouTube mo na lang. Mas maigi pa. Dahil pagka narinig kang umuubo, ambulance ang darating. Ibalik ka na lang sa bahay, naka-orn ka na. Hindi kami lumalabas, mga kapatid. Praise God. 2 weeks yun. Grabe. Hindi ako nakakatulog pagka humiga ka ng street. 4 na unan, mga kapatid. At pagkagising mo ng umaga, salamat Lord, buhay pa ako. Ganun ang mga panahon na yun. Pero alam pa ninyo, mga kapatid, minsan nakakalimutan na natin. Hindi na tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos, nakasurvive ka. Salamat sa Diyos. Alam ba ninyo may nagagawa ninyo? Dahil yung mga taong puro karne ang kinakain, nagsisikap na kumain ng gulay. Yung mga hindi nagpapawis, sinisikap na naglalaro ng basketball kahit hindi marunong mag-shoot. Dahil doon, mga kapatid, at ngayong balaya na, thank God. At gusto nila ulit tayong kulungin dahil, mga kapatid, sa diesel at fuel at anong mangihan. Pero sasabihin ko sa inyo, walang makakakulong sa tunay na lalaki ng ating Panginoong Diyos. Amen. Habang may buhay, habang may lakas, nakikita mo kanina, wow, 82 years old. Congratulations to you. Amen. Sana, Pastor Alvin, mabutan natin yun. At mabutan natin naka-3 points pa rin. Mabutan natin yung nag-dribble pa rin. Praise God. At lalo tigit nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Noong unang panahon, amen. Sino ba sa pumiro rito? Alam niyo yung tatay ko sa pumiro. Alam niyo sa pumiro pag nanalo, nakakita yan, hawak-hawak yung buhay naman. Pero pag malungkot yan, wala nang hawak naman, talo yan. Hello? Kaya pag nanalo, tuwang-tuwa. Buong pamilya, maramdaman mo yung atmosphere, maramdaman mga kapatid yung atmosphere, talagang masayang-masaya. Kung itaas natin ng baute, wala na sa atin. Pero kung halimbawa, nanalo ka ng sweepstakes, 24 million. Tahimik ka lang ba dyan? Siguro kung ako, kahit nakashoot pa lang ako, nakaprep na, lalabas ako, yehey! Nanalo ako! 24 million. Pumunta ako doon sa Northeast. Mayroon isang lugar doon ng pangalan, Buena Suerte. Kasi nung una, nanalo siya ng 5 million buenas. At yung panalo niya, tinaya niya uli, nanalo uli, kaya swerte. Kaya yung buong barangay, pinangalan, Buena Suerte. At pag nanalo ka doon, tatalong-talong ka, tuwang-tuwa ka, ipagsisigaw mo. At hindi ba nyo alam ang mga tatay dito, hindi nanalo ng sweepstakes, nanalo ng buhay na walang hanggang. At dahil nanalo ka sa buhay na walang hanggang, tatahilay ka ng hanggang.
Buhay